Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw na naman po no, sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. So another good news na naman ito mga kababayan. Kung natatanda nyo nitong July 16 ay nag-inaugurasyon ng dam sa Iloilo ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. At maraming mga magsasaka ang natuwa sa ginawa ng ating mahal na Pangulo doon po sa Iloilo. Biruin yung mga kababayan, maraming magsasaka ang makikinabang sa ipinatayong malaking dam ng gobyerno sa Iloilo mga kababayan. Ano ba yung kalaking tulong sa mga magsasaka? Ito yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo para tuloy-tuloy ang pagtatanim ng ating mga magsasaka. Kailangan gumawa ng hakbang ng gobyerno para matulungan ang ating mga magsasaka para walang tigil ang pagtanim ng palay. Diba? Ito po ang solusyon, ang paggawa ng dam. Tapos sinasabi ho ng mga anti-Marcos na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Paano? Nakakapikit ho sila. Mga kababayan, hindi ho nila nakikita yan. Kahit itutok mo na sa mata nila, hindi ho nila nakikita yan mga kababayan. Diba? Ganyan ho yung mga anti-Marcos. Diba? Kahit maganda na sa paningin nila, pangit pa rin yan. Korupsyon pa rin sa paningin nila yan. Mga kababayan. Ito mga kababayan, nakikita natin, no? Nag-inauguration ng dam noong 16 sa Iloilo. At ngayon na naman mga kababayan, nag-open na naman ng dam ang ating mahal na Pangulo sa Ilocos mga kababayan. O ayaw nyo maniwala. Ito, babasahin ko para mas maniwala kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kapag ako po ay nagbabalita, ako ay may sinasabi dito, kung ayaw nyo maniwala, i-research nyo para alam nyo mga kababayan. Diba? O ito, ang unang impounding dam ng Ilocos Norte Dream Come True para sa mga magsasaka. Tingnan nyo ating mahal na Pangulo, talagang inuuna niya ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Nagawa ba nila dati yan? Hindi nila nagawa dati yan. Eto mga kababayan, baka sasabihin nyo gumagawa-gawa ako ng kwento. Eto, babasahin ko para maniwala kayo mga kababayan. Mahigit 1,000 magsasaka ang kanilang pamilya sa 10 nayon ang natuwa noong Biyernes sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon 940 million Solvex Small Reservoir Irrigation Project sa barangay Sapat nitong munisipalidad mga kababayan. So ayan po mga kababayan ha. O, 'di ba? Tapos sasabihin nyo wala nagagawa ang ating mahal na Pangulo. Walang ginagawa sa bansa, walang proyekto na nagagawa sa bansa. Ano ito mga kababayan? Akala nyo ang ating mahal na Pangulo puro lang ayuda ang ginagawa? Alam nyo po ba mga kababayan, kahit ang ating mahal na Pangulo ay nag-aabot ng tulong sa mga kababayan nating mga nasa lanta ng El Nino, mayroon yun sa mga proyekto at tuloy-tuloy yun mga kababayan. Inaatasan niya ang kanyang mga ahensya sa gobyerno na gawin ang kanilang trabaho. May tiwala siya, pinagkakatiwalaan niya. Kaya kahit siya po ay nag-iikot sa buong Pilipinas, siya ay namamahagi ng tulong. Yung proyekto po, tuloy-tuloy yan mga kababayan. Tingnan nyo, 2 dam na ngayon ang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo para sa inaugurasyon. At makikita na ho natin na talagang patapos na mga kababayan. At sa Iloilo, bumulwak na nga yung tubig nabuksan na nga Tapos ayaw nyo pa rin maniwala mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, sinabi pa umano ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen na ang pangunahing layunin ng proyekto ay magbibigay ng
napapanatiling patubig sa mga target na yun. So kailangan, no, mga kababayan, kaya pinagawa ang dam na ito para mapanatili na merong sapat na supply ng tubig sa lahat ng mga kababayan natin, no, na malalapit diyan sa dam na ipinagawa ng gobyerno sa Ilocos Sur, mga kababayan. Di ba? Kung may sapat na patubig, siyempre mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagtatanim ng palay kahit may El Nino. Katulad ngayon mga kababayan, di ba? Tayo po ay nagkaroon ng El Nino, mga kababayan. Eh kung meron tayong sapat na tubig para masuplayan ang ating mga magsasaka, o di makapagtanim sila. Hindi katulad doon nitong dahil grabe talaga ang El Nino, ang tagal. So wala tayong supply ng tubig kaya hindi din sila nakapagtanim ng palay. At ito rin ang ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo mga kababayan, inuuna niya lagi ang ating mga magsasaka. As assistant, utang, pagbibigay ng mga kagamitan, di ba? Lagi niyang inuuna ang ating mga magsasaka. Kasi mga kababayan, sila talaga mga kababayan ang makakatulong sa gobyerno para mabawasan at mababa ang presyo ng bigas. Sila mga kababayan ang ating mga magsasaka. Ngayon, kung hindi yan sila tutulungan ng gobyerno, ano pong mangyayari mga kababayan? Tulad ng ginawa nila dati na pwede naman pala, dinabayaan nilang ating mga magsasaka, hindi man lang nila tinulungan. Kung ginagawa ho nila yung ginagawa ngayon ni PBBM, ginawa ho nila dati yan, siguro ngayon mga kababayan, baka napababa na ang presyo ng bigas. Di ba? Kasi wala hong tulong na ginagawa sila noon sa ating mga magsasaka. Wala ho silang ginagawa tulad nito. Tulad niyan mga kababayan. Ang ating mahal na Pangulo, nagbibigay ng cash assistance, nagbibigay pa ng mga kagamitan. O, katulad niya, nagbibigay siya ngayon ng harvester. O, 4x4 tractor sa mga kababayan para sa mga magsasaka sa bawat niya napupuntahan. Oh, di ba? Yan dapat ang suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Na sila naman talaga ang pinagkukunan natin ng pagkain, mga kababayan. Oh, ito pa, mga kababayan. Bukod sa pagtaas ng ani ng pananim sa pamamagitan ng pinabuting pagkakaroon ng tubig at kausayan sa irigasyon at proyekto, ay mayroon din umanong bahagi ng aquaculture upang mapalago ang kabuhayan ng mga magsasaka. Diba? Napakaganda pakinggan mga kababayan na ang gobyerno ay talagang inuuna itong ating mga magsasaka, mga kababayan, na matugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na sa tubig. Para mapataas yung ani ng palay dito sa bansa. Ayaw kasi nila yan mga kababayan kasi naiinggit na sila kasi nakikita ho nila mga kababayan na maganda ang nagagawa ng administrasyon. Kaya kayo ngayon, tudo paninira sila. Tulad yan mga kababayan, nagkasakit daw ang ating mahal na Pangulo. Dinala daw sa ospital. Sinasabi ho nila, pinapalabas nila na may sakit daw ang ating mahal na Pangulo. Bumaba daw ang chopper ng presidente doon sa St. Luke's sa ospital. Nagpa-check up daw ang ating mahal na Pangulo. Pero inyong mga kababayan, kung ang sasakyan niya, pumapalya na makina yan, tao pa kaya na ang ating mahal na Pangulo araw-araw may pinupuntahan? Katulad yan yung pamamagay. Minsan niya siguro nakakalimutan na ng ating mahal na Pangulo kumain ng tanghalian. Kasi biruin mo, 2 lugar po ang pupuntahan niya mga kababayan kapag meron siya mga binibigyan ng tulong. Ilang lugar ba ang pinupuntahan niya palagi mga kababayan? Minsan 2, 3. Sa tingin niyo mga kababayan, nakakapagkain pa kaya yan ang ating mahal na Pangulo? Kumakain pa kaya yan? Yung mga anti-Marcos, wala talaga. Kahit nakikita na ho nila yan na may ginagawa ang gobyerno, wala pa rin sa kanila yan mga kababayan. Kasi nga, ang sa isip nila, bababain at babagsakan si PBBM.
Kasi nga mga kababayan, nyari na, pugo. Labas mga kababayan, unti-unti na lalabas. Harry Roque, nako, lalapit ka na. Nako mga kababayan, nalalapit na ang hukom kay Harry Roque. Ah, tututanggi na siya ngayon. Ayan na mga kababayan, kinakarma. Kasi ang mga tao naninira sa isang tao, kinakarma yan. Totoo yan mga kababayan, may karma yan. O, hinayaan lang sila ng ating mahal na Pangulo. Ayun, sino kinakarma? Kayo. Diba? Resign BBM. Sino nag-resign? Kayo. O, yan po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.